Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po. Tayo po ngayon ay nasa ika-26 na ito sa karagawang panahon. Ang pag-iligtas ni Jesus ay pamamarang bumubuwas sa lahat, mabuti man o masama, na wala kang ginatanggi. Kung paano tinatanggap at piniligtas ang Diyos sa lahat sa sanlibutan, sikapin din natin tanggapin ang lahat ng tao bilang kaloob ng Diyos. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mga migrante at pangbansang araw ng mga manlalaki. Tinatanawa sila ng Diyos sa tuwiran at maparang ang kanilang kalungkutan at pangungulila sa pamilya. Ipanalangin natin manatili silang tapat sa kayaan ng tradisyong Pilipino at maibabagay ginawa nila ang pananampalatayang Kristiyano sa lahat ng kanilang makasalukuhan sa ibayong daan. Tayo ay magsitayo at simula ng ating pagpapiliwan. Sino mong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Lumating na tagapaganyaya ang mga kasalanay nagsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluluhan sa kanan ng Diyos sa mapara ipapagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
gawin mo kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalaan ng hanggan. Amen. Pagod po yung mga Espiritu. Sa unang pagbasa, nagagawa si Moises sa pamamagitan ng Diyos sa kanyang Espiritu ang pitungtong magaganda at maging dalawang magaganda na iyon sa ang momento. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa kanyo ng ulam at kinausap nga si Moises. Ang pitungtong magaganda ay pinangalingan ng mga espiritu tulad ng pinangyayari niya kay Moises. Sila'y nagpuspos ng kapangyarihan, nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang dalawang maganda lalaki sa kapag mga ito. Ang pangalan ng isang yaon, isang Rebecca, tinawag sila kasama ng pitungtong, ngunit hindi sumama. Gayunman, tinahamayan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila nagpapahayag. Nakikita pa sila ng isang binata at patakbo ito nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eliab at Medan at nagpapahayag sa hapon. Dahil dito, sinabi ni Diyos ay naaalam doon at ang patulog na si Moises. Bakit di niyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nakakapagpapagpapag ako'y mababawasan ng karangalan. Mas gusto ko parang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ang Espiritu sa Panginoon. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ating mabuti na lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating mabuti na lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas ng walang kulang. Ito'y bukas ng tulog sa tao'y bagong buhay. Yaman nga niyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa paan at kaisipan. Ating mabuti na lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa buoy ay nakaka, mabuti isang banal na tumuloy, naiilan, pati ang mga hatol-hiyo'y matuwid na mahatulan. Kapag siya ang umaro, ang pasya'y pantay-pantay, ating mabuti na lugod ang nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa tibig mo at hipon, ay mayroong gantimpala kapag ang aking sinunod. Walang tao ang pumunta sa duwag kung hindi ako, kaya ako ay ililigtas sa lilig ng dalawang punto. Ating mabuti na lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa kaya ng kasalanan at huwag mong itutuyot na ako'y paglalarian. Kung bumubay ako na walang kapintasan, ako'y lubos na lalaya sa buo ng kasalanan. Ating mabuti na lugod ay nasa loobin ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ipinaalala ng Apostol Santiago sa mga pangabig at mga puso na hindi nalilili sa Diyos ang tayo ng kanilang mga inaabig at may naangkop na hatol para sa pamamagitan ito. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago, pakinggan ninyo ito. Kayong mayayaman, tumangis kayo at humabulbul dahil sa mga kapighati ang darating sa inyo
kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga natuwid, hindi sila lumabas sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon sa tanong. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagmuli sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapangaya sa mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi namin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang tao natapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masamang laban sa akin. Sapagkat ang inilaban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay hindi ako nagagalating palaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y pilihan ng isang malaking ilig ng bato sa ilim at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang abot na kasalanan ng putol ng isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang abot na kasalanan ng putol ng isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, tugitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kanilang Diyos ng bulag at isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga ukol na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga minamahal ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri na namin ang Panginoon sa Kristo. Panginoon sa iyo. Isang mabait at madalasaging manang tao sa simbahan ang isa'y nagbiyo sa kanyang kapatid. Sabi niya, Sister, palagi na nagtayo sa Diyos. Ano kaya magsabi mo naman tayo? Lagi na lang tayo sa Diyos. Ano kaya magsabi mo naman tayo? Biro lamang ito, pero nagulat. Ang lahat ng nakarinig sa manang ito at halos sabay-sabay nagsabi, Uy, Sister, mag-prostitute ka. Nakaka-skandalo ang naman. Nakaka-skandalo ang naman. Ano ba ang kahulugan ng salitang skandalo? Sabi sa mabuting balita, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan, isang malaking dilim bato sa dilim, at itapon sa dagat kaysa may isang ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin.
original na salita sa Grego, hindi nalalayo doon sa salita ng iskandalo. Sa English ay iskandalo. Ano yung salita na sa Grego? Iskandalo. Nang ibig sabihin ay bitag o katindusuran. Stumbling block. Nakaka-iskandalo ka naman. Ang maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na nananalig sa Panginoon ay isang iskandalo. Siya ay batong katikisuran ng kapwa. Siya na nakaka-iskandalo ang dahilan ng pagkadapa ng iba. Kung ang kamay mo, ang sariling pagkakasala, patuloy mo. Kung ang paa mo, ang naging sariling pagkakasala, patuloy mo. Kung iyong mata, naging sariling pagkakasala, lukitin mo. Paano yung mga marites? Kung hindi na mo, hindi ka na makakapagsalita, hindi na makakapag-marites, hindi na makakapag-tolis, makakapag-primorol, hindi na. So, ligtas, hindi na siya magiging makaka-iskandalo. Siya iba. Sa maraming pagkakataon, maaari rin tayo maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. Kailan? Kapag tayo'y nagpapakita ng masamang halimbawa tulad ng mismong paggawa ng kasalanan. Ito'y magtutulak sa nakakakita, sa nakarinig sa ating natumulan rin sa ating mas matinding impluensya kapag tayo mismo sa pamamagitan ng ating pananalita. Lalo na kapag marites, o hindi mo ang dila mo, naging isang niya, ay yung pagkakasala. Patuloy mo. Tayo mismo, baka sa ating pananalita, ay nag-aanyaya sa iba na magkasala. Halimbawa, may mga tao nagsasabi, okay lang magsinungaling. White rice lang naman. Maliit lang naman. Pero, pagsisinungaling pa rin. Naalis akong pumunta sa mga ipinagpapapal na lugar. Pwede, alos na akong nagumantikan. Nakiapin ng iyong asawa, makiapin ka rin. Para tapla na kayo. Nagtaksi ng iyong asawa, nagtaksi ka rin, nagtaksi ka rin. Ito'y malinaw na iskandalo sapagkat tahasang tinuturuan mo ang iyong kapwa na gumawa ng masama. Ibinubulit mo, tinadala mo. May mga pagkakataon din na ang nasa kapangyarihan, sila pa nga namumuno sa ating may tagalay na yaman at may tagalay na may nag-uutos sa kapwa na gumawa pa ng masama. Sa gabas sa iyo, patayin mo, ipapatay mo. Ito'y pagtutulak sa kanyang kasala. May iba na nagtuturo, isa po yung hindi ko naman hindi ako mahilig sa kanya, pero malit akong bata. Meron akong malagang aso sa balkon, askal. Pero nahihindi siya ng nasagasaan siya ng jeep. Galing na galing ako sa driver. After noon, gusto pa tayo ng iyo-iyo, pupulkanin sa hindi. Ililig natin. So after noon, hindi na ako nagbayara ng aso.
yung mga may grupo nga, ano ang tawag doon? Pwede ba doon? Pwede. Ang grupo ng mga ibinaglalaban ang karapatan ng mga hayop. Pero, maraming bansa na may batas na legal ang abortion. Ayos lamang daw, may palalalag. Sampol pa lang daw na yun, upo pa lang daw na yun, hindi pa lang upo. Pero mas mahalaga, tao o hayop. Mga naluutos, mangagas, magpalagay ng sanggol, magbenta ng katawan, gumamit ng pinagbabawal na katawan, at iba pang masasamang issue na yung iba hindi makontento ng iba. Huwag saan tayong makabina